So, welcome back to my vlog mga boss. So, share ko lang sa inyo mga boss yung mga kaalaman ko rito tungkol sa buhay-buhay rito sa Toronto, Canada. So, ngayon sobrang init. Diba? Summer. So, ilang buwan na init to. Pag September yan, medyo fall na. So, mag-iiba na yung kulay ng mga puno. Yan. So, dahil nga may edad na ako, sobrang init ngayon. Tayo sa kotse, tis vlog tayo habang naghihintay sa tunay na boss natin. No? Saka traffic ngayon, ang daming road construction. Napatingin ako ron kasi pag may dumadaan, no, nadidistract tayo. So gagawin ko ng reaction to, nabubulol pa tayo. No. So yung Pilipino na galing Taiwan, nagpunta ng Canada, dito sa Toronto, nagbayad sa agency. Pinayaran niya raw 2005 para makarating dito. Nagbayad siya sa agency 2005. So hindi ko alam kung anong trabaho niya. So after nun, pagkatapos nun, English Tagalog. Nadala niya yung husband niya dito sa Toronto. So ang total na nagastos, pinost niya sa Facebook, 6,500 Canadian dollars. So pag gumastos ka, kahit pa may investment kang pa sa Pilipinas, hindi mo na mababawi yon kasi pinost niya sa Facebook, nabawi niya raw yung mga ginastos niya papunta rito sa Canada. So di ko alam kung anong klaseng bahay yung paupa niya, kung ilang palapag, di ba? Or ilang pinto ng apartment. So, para sa akin lang, pag gumastos ka papuntang Canada, at tulad nun, gumastos ka ng 6,500, pagdating mo rito, mangungupahan ka, gastos araw-araw, pamasahe mo, di ba? Panay pa-post ng syempre, ang libangan dito mag-travel pumupunta ng Alberta, pumupunta ng Quebec, Montreal, nanonood ng concert, basketball, NBA. So gumagastos ka araw-araw. Tapos nag-aaral mag-drive, may sasakyan, di ba? Tapos popost niya, nabawi niya yung gastos niya na 6,500, di ba? So, tapos di ko na masay na alam ko yung kung anong klaseng trabaho kasi nga, pinupost niya kung ano trabaho niya tapos nagpa-part-time, no, nagdo-double job, di ba? Wala naman silang anak, no? So, kahit wala ngang anak, panay naman pasyal, panay travel around Canada, inside Canada. Ewan ko lang kung nakapunta ng Amerika o baka may kamag-anak din doon. So, as long as gumagastos ka araw-araw, kahit pa may investment ka sa Pilipinas, kasi meron akong kaibigan or kasama sa trabaho, hindi ko nababanggitin, na may investment din sa Pilipinas. So niloko lang din siya ng mga kadugo niya sa mga investment niya. Napupunta yung pera sa kanya dahil nga may kamag-anak siya ron at kapatid. So inuutangan siya, iniram. Siyempre, alam mo, pagkadugo mo, hindi mo maindihan lalo na pag nangangailangan. So ganyan din nangyari sa parents ko, no. Masyadong mapagbigay sa kapwa, tulong ng tulong sa kamag-anak nung nagkasakit. Nawala ng pera yung magulang ko, sinishare ko lang aking kwento to. So walang tumutulong na kamag-anak. Buti na lang that time nandito na ako sa Canada at yung kapatid ko nakarating na ng Singapore. Yun. Dalawa kaming gumastos. Yung nag-aalaga, tatlo kong kapatid na babae nasa Pilipinas. So yun.
So nagkanda utang-utang din ako rito. Hanggat gumagastos ka, nandito ka sa Canada. At ang investment mo nasa Pilipinas. At mga kadugo mong pinagkakatiwalaan mo. Diba? Hindi ko naman nilalahat. Inuulit ko, hindi ko nilalahat. Kahit na kadugo mo, lokohin ka pa. Diba? Lalo na ngayon sa hirap ng buhay. Lolokohin ka. So, yun lang ang aking advice. Kung meron kang investment, sabi nga nila dapat tutukan mo. Tuto ka sa negosyo mo. At tulad nung may-ari dito ng Philippine Store, may investment dyan sa BGC, sa Taguig. So, may mga umuupa. So, hindi rin nagbabayad sa condominium, sa BGC sa Taguig. So, problemado din siya. Kaya nga sabi nga nila, kung may investment ka, tutukan mo. Ikaw mismo mag-handle. Hindi yung kung sino-sinong tao lang. Kahit kadugo mo, lokohin ka. So, sinishare ko lang yung kaalaman ko, guys. No? Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Kung kami nga, hindi naman sa pagano, magkakapatid kami. Minsan, nagkakatampuan din pagdating sa pera. Nag-uutakan. Di ba? Dahil nga alam niya na, mahirap kumita ng pera ngayon. So, kailangan maipon ka. Ako, wala akong naipon dito sa Canada. So, magti 30 years na ako rito. Wala akong naipon. Nakaipon ako ng utang. So, sinishare ko lang po ang mga kaalaman ko. Mga kwentong to. So, dito tayo sa loob ng sasakyan. Napapalingon akong ganun eh. Kasi nga pag may dumadaan, nadidistract ako, napapatingin ako. So, mahirap ang buhay ngayon. Lalong tumatagal, lalong naghihirap ang buhay ngayon. So, meron pa akong isang idol na vlogger, nandito siya sa Toronto rin. Hindi na nag-upload. Nakapangasawa ng Japanese na babae, international student, tapos lumipat ng Japan, nakapag-investment sa Philippines, sa Pangasinan, nakabili ng farm, tapos bumalik din dito sa Toronto. So, yun nga kung may negosyo ka at hindi naman nag-click, nag-try siya sa Philippines, bumalik, hindi naman nag-click, hindi successful, bumalik dito sa Toronto. Pati yung asawa niya na Japanese na babae nandito na sa Toronto. So hindi na siya nag-upload ngayon ng ng mga vlog. So nag-investment pa yon sa mga stock market. So meron din akong kasamahan nag-investment sa stock market. Hindi naman palagi panalo ka, minsan talo daw. So mag-ingat din kayo sa mga investment, Maraming scammer ngayon. Sa panahon ngayon, napahirap ang buhay, maraming scammer. Kahit kadugo mo, lokohin ka, maniwala ka sa akin. Hindi ko naman nilalahat, inuulit ko, sa mga kadugo nyo, minsan may matino rin. At minsan yung iba hindi matino. Lalo na sa pagdating sa pera, mahirap magtiwala ngayon. Kaya tatapusin ko na yung video ko na to at maraming salamat sa mga kapanood. God bless everyone. At ingat kayong lahat. So, ang sobrang init talaga ngayon. Tinitis ko lang itong video ko na to. Dito tayo sa loob sa sasakyan. So, itong sasakyan na to ay hindi pa bayad. Dahil nga puro utang tayo rito sa Toronto, Canada. Hindi naman ako nagpapasikat. Sinishare ko lang kaalaman ko. Diba? At tunay na kwento yon. Pag nandito ka na gumastos ka, kahit nga yung kasama ko nag-investment sa Pilipinas gumagastos araw-araw, magastos So yung gastos na yun, unless na tumubo ka, minsan may mga kamag-anak kang hintulong sa'yo na hindi mo maintindihan. Tayo pa mga Pilipino matulungin, di ba?
Kaya yung mga negosyo ng mga kakilala ko minsan successful, minsan hindi. So, tapusin ko na yung vlog ko. Sobrang init. Bye muna guys.